Bilang Pilipino, concern ka ba at may pakialam sa tunay na kalagayan ng ating bansa sa kasalukuyan? Katulad ng isinusulong na People's Initiative na Lagda System para baguhin ang ating saligang batas. Papayapang araw ng Miyerkules sa 3 linggo ng Kwaresma. Ito po muli si Sister Lines ng Daughters of St. Paul. Di ba ang tagumpay ng isang lipunan o samahan ay nakabatay sa tapat na pagtupad ng mga alituntunin at patakaran? Uunlad ang bawat bansa kung tapat ang bawat mamayan na tuparin ang saligang batas. Kaya sa sinusulong na People's Initiative na Lagda System para baguhin ang saligang batas ng ating bansa, maging mapagmatsyag tayo at kilatising mabuti ang mga isinusulong na pagbabago. Baka kasi pabor lang ito sa interes ng iilan at mas lalong pagpapahirap sa dati na nating mahirap na kalagayan. Pakinggan na natin ang pahayag ng Panginoong Hesus na hindi siya naparito upang ipawalang bisa ang batas, kundi bigyan ito ng kaganapan. Sa ating mabuting balita ngayon. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag ninyong akalain na naparito ako para pawalang bisa ang batas at mga propeta. Naparito ako hindi para magpawalang bisa, kundi upang magbigay karapatan. At talagang sinasabi ko sa inyo, habang hindi nagbabago ang langit at lupa, hindi mababago ni isang kudlit o kuwit ng batas. Lahat ay matutupad. Kung may lumabag sa pinakamaliit na ipinag-uutos ng batas at magturo ng ganoon sa mga tao, ituturing din siyang pinakamaliit sa kaharian ng langit. Ngunit kung may magsasagawa at magtuturo ng mga ito sa mga tao, magiging dakila siya sa kaharian ng langit." Very blessed nga ang mga alagad dahil sa kanila unang ni-reveal ng ating Jesus Maestro na siya ang katuparan ng lahat ng sinasaad at nilalaman ng lumang tipan. Sinabi niya na naparito siya para ipaliwanag at maging ganap ang kautusan at mga aral ng mga propeta. Na-remember niyo ba ang pagbabagong anyo ng ating Panginoon? Di ba tanging si Pedro, Jaime at Juan ang pinili na masaksihan ang kanyang busila? Kasama niya si Moises at si Elias. Kumakatawan si Moises sa kautusan, si Elias naman ang sa mga propeta. Ano nga ba ang mga kautusan at ang mga aral ng mga propeta? Nakadisenyo ito para pukawin at ipatupad ang pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Pag-ibig ang buod ng lahat ng ito. At ang ating Jesus Maestro, ang exemplary human form ng pag-ibig. Nangaral siya na sundin ang kautusan habang tumatalima siya sa kanyang itinuturo. Tapat siya sa kautusang moral. Kaya bilang buhay na karunungan, nagsabuhay siya na naaayon sa kalooban ng Ama. Tinupad niya ang kautusang seremonyal sa pamamagitan ng pag-aalay ng sarili. Hindi ito nalalayo sa konstitusyon ng ating bansa. Nalaman ng mga panuntunan na makadiyos, makapilipino, makatao. Kung isa sa buhay natin ito, tayo ay magiging ulirang Pilipino. Napakahalaga nito. Ayon nga sa Catholic Bishops' Conference of the Philippines, sana saliksikin ng tama, mapag-usapan na nakaugat sa karunungan ng Diyos. Sa pinopromote na Lagda System ng People's Initiative para sa charter change, discern well. Kung nauukol nga ba ito sa tunay na kabutihan ng bayan at lahat ng Pilipino, sa mga kautusan at aral ng mga propeta, hindi ito binago ng ating Panginoon, kundi pinataas
ng antas. Sa panang paraan, inako niya at isinabuhay at nag-alay ng sarili. Sana tayo rin. Lahat ng ating motibo ukol sa ikabubuti ng ating bansa na nakaugat sa turo ng ating Panginoon. Kung anuman ang nakasulat sa ating saligang batas, bakit hindi natin muna ito isabuhay na tapat? Nang sa gayon, mabibigyan natin ito ng panibagong mukha. Ito ang mukha ng mga buhay na saksi na tunay na makadiyos at totoong nag-aalay ng sarili para sa lahat. Kaya nga sinabi na, magwakas man ang langit at lupa, pero ang kaliit-liitang bahagi ng kautusan ay hindi mawawala ng bisa. Ngayong Kwaresma, mag-iba-iba man ang kulay at sinag ng buwan, matindi man ang sikat ng araw o puno ng ulap ang kalangitan, maaninag nawa sa atin ang maluwalhating liwanag ng ating Jesus Maestro na sumasagisag sa kautusan at watawat ng pag-ibig. Mga kapanalig, support Pauline's online ministry. Subscribe, like, and follow us on Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, Spotify, Google, and Apple Podcast. Maraming salamat po. At sa lahat na nagbe-message sa amin na humihingi ng panalangin para sa iba't ibang intensyon, asahan po ninyong kasama niyo kami sa pagdarasal na ipagkaloob ng Diyos ang inyong mga kahilingan. Ito po muli si Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nagpapaalalang walang hanggang pag-ibig ng Diyos ating pagnilayan. Bugtong na anak, hindi ipinagkait para sa ating kaligtasan.